Hi mga ka-Lane! Welcome back sa aking YouTube channel, Elena Vines. Ginawa ko ang video na ito para sa ilang mga senior citizens na nagtatanong kung paano at sino ang pwedeng makatanggap ng cash gift benefits. May senior citizen ba sa pamilya nyo? O baka ikaw mismo ay malapit na sa middle age? Noong Enero 1, 2025, ipinatupad na ang Expanded Centenarian Act Cash Benefits sa ilalim ng Republic Act No. 11982. Ngayon, ibibigay namin ang kumpletong gabay mula eligibility hanggang sa application process. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell at itakda ito sa all para lagi kang updated sa lahat ng mga videos na aking i-upload. Salamat sa suporta. Para kanino ba ang benepisyo? Una sa lahat, sino ang sakop ng programang ito? Ito ay para sa mga octogenarians, senior citizens na edad 80 at 85, nonagenarians, senior citizens na edad 90 at 95, at centenarians, senior citizens na edad na 100 pataas. Lahat ng Pilipinong senior citizens nasa Pilipinas man o abroad ay sakop basta maabot nila ang milestone age na ito. 10,000 pesos sa edad na 80, 10,000 pesos sa edad na 85, 10,000 pesos sa edad na 90, 10,000 pesos sa edad na 95, at 100,000 pesos kapag umabot ng 100 years old. Ang pag-claim ng cash benefit ay dapat gawin sa loob ng 1 taon matapos maabot ang milestone age. Para makuha ang benepisyo, kailangang mag-submit ng mga sumusunod. Pumunta sa official na website www.ncsc.gov.ph at i-download ang forms. Pangalawa, ihanda ang mga dokumento tulad ng birth certificate o national ID, 2x2 picture at full body photo, at endorsement letter mula sa mayor. Pangatlo, kung walang primary ID, mag-submit ng 2 secondary IDs. Kung may representative ang mag-a-apply, magbigay ng special power of attorney. Pang-apat, para sa mga katutubo na walang PSA birth certificate, magdala ng sertifikasyon mula sa NCIP at pwede rin ang delayed registration. At pang-lima, para sa mga Muslim, dapat may sertifikasyon mula sa NCMF at sumunod sa delayed registration guidelines. At pang-anim, i-submit ang form at ang mga dokumento sa OSCA, LSWDO o sa embahada kung nasa abroad. And reminder, i-submit ito 4 to 6 months bago ang kaarawan ni senior. Paano kung umabot na si lolo o lola sa tamang edad pero namatay bago makapagpasa ng form? Huwag mag-alala. Kung umabot si senior sa 80, 85, 90 or 95 years old pero namatay bago makapag-apply, pwedeng magpasa ng dokumento ang pinakamalapit na kamag-anak sa OSCA o LSWDO. At ihanda ang mga ito, application form, valid ID ni senior or 2 secondary IDs, endorsement letter ng mayor, death certificate, valid ID ng kamag-anak, proof of relationship, example, birth or marriage certificate, at kung maraming kamag-anak, dapat may special power of attorney at release of liability form. Muling pagdilinaw, paano kung naka-80 si lolo pero namatay bago makapag-apply? May sagot dyan. Ito ang scenario 1. Kung si senior ay naka-apply na at namatay bago ang kaarawan, hindi na siya eligible sa cash gift. Kailangan kasi ay umabot sa tamang edad mismo. Scenario 2. Pero kung namatay si senior pagkatapos ng kaarawan, kahit hindi nakapag-apply, qualified pa rin siya at pwede nang mag-apply ang kamag-anak basta kumpleto ang dokumento. Paano matatanggap ang benepisyo? Para sa mga senior citizen na nasa Pilipinas, makikipag-ugnayan ang NCSC Regional Office sa inyong LGU, particular sa OSCA at LSWDO, para ma-finalize
authorize ang listahan ng mga benepisyaryo at ang schedule ng payout. At sa araw mismo ng payout, kailangang personal na humarap ang benepisyaryo at magpakita ng OSCA ID o kahit anong valid government ID. Kung ang benepisyaryo ay may sakit, nakaratay o may kapansanan, maaring tumanggap ang kinatawan basta't magbigay ng mga sumusunod na dokumento. Original at photocopy na valid ID ng representative na in-authorize, original at photocopy ng OSCA ID ng benepisyaryo o kahit anong valid government ID, authorization letter mula sa benepisyaryo, medical certificate, at patunay na buhay, pinakabagong larawan ng buong katawan o kalahating katawan ng benepisyaryo na hawak ang unang pahina ng dyaryo ngayong araw o kalendaryo ng kasalukuyang buwan. Paano matatanggap ang benepisyo? Kung sakaling ang benepisyaryo ay namatay na, ang pinakamalapit na nabubuhay na kamag-anak ang maaaring mag-claim ng benepisyo at kailangang mag-submit ng mga sumusunod na dokumento. Original na death certificate, photocopy ng kahit anong valid na government issue ID na pinakamalapit na kamag-anak na nabubuhay, at photocopy ng patunay na relasyon, halimbawa certificate of live birth, fourth marriage certificate kung kinakailangan, at kung marami ang nabubuhay na kamag-anak, kailangan magpasa ng special power of attorney at warranty and release from liability form. Para naman sa mga senior citizen na nakatira sa abroad, ang benepisyo ay ide-deposit sa kanilang Philippine bank accounts. Ang aplikasyon para sa Expanded Centenarian Program ay dapat ipasa sa Office for the Senior Citizens Affairs kung saan miyembro ang benepisyaryo o kaya sa LSWDO. At tip, mas mainam kung personal mong dalhin o ipaabot ng authorized representative ang application kasama ang mga required documents para ma-check agad kung kumpleto. Ang cash benefit na ito ay hindi lang tulong pinansyal, ito ay pagkilala sa mga kontribusyon ng ating mga lolo at lola, kaya siguraduhin na may proseso ito ng maayos. Kung nakatulong sa iyo ang video na to, huwag kalimutang i-like, i-share sa mga kamag-anak o kaibigan na senior citizen at mag-subscribe para sa iba pang helpful updates tungkol sa government benefits. May tanong ka pa? I-comment mo lang sa ibaba at sasagutin natin. Tandaan, ang kaalaman ay susi ng matalinong desisyon.